kasama nga po natin ngayong araw sa linya ang bagong pinuno ng Department of Labor and Employment, former Senator at ngayon DOLE Secretary Francis Tolentino. Pag-uusapan natin ang mga bagong balita tungkol nga po sa tax-free income cap, ang sweldo at ang mga direktiba ng Pangulo sa nakalipas na SONA 2026. Magandang araw po, Secretary Tolentino. Welcome to Nagsaserbisyo. Araw ninya, magandang araw sa inyo mga taga-subaybay. Okay. Sec, diretsuhin ko dahil marami ang natuwa dito sa balita. Sino-sino po ba ang makikinabang kapag naging batas na itong 350,000 pesos na annual tax exemption limit? Ay marami pong makikinabang dyan, lalong-lalo na yung higit sa minimum wage earners, yung kumikita ng halos 29,000 a month. Malaki-laki pong hanay po yan. Kasi po yung existing natin ngayon ay 250,000. So ito po ay yung halos 24,000 plus a month. So lalaki po yung base. Yun sa ngayon po sa datos namin pero hindi to accurate, lumipas na ilang taon ay halos 6 million wage earners doon sa base ng 250,000. Mas lalaki ngayon pag naging nadagdagan ng 100,000. So ibig sabihin, yung natipid ng worker na manggagawa na hindi ibabayad sa buwis ay dagdag panggastos sa pamilya nila sa pang-araw-araw na gastusin. Mga nasa magkano kaya yun pag kinumpute? Meron po ba kayong numbers dyan, Sec? Mahigit aangat yung definitely sakop pa rin yung dating base na 250,000 kasi umingkrease ngayon. Yun nga datos namin sa 250,000 halos 6 million workers yon. So kung meron tayong 49 million workers, madadagdagan yon kasi aabot na ngayon ng halos 9,000 na yung kita sa isang buwan para ma-exempt ka kung ma-approve na yan ng Kongreso. Ito din na amendment sa National Internal Revenue Code. So mas lalaki yung base ng hindi magbabayad ng income tax. Opo. Sec, good morning, Mix Busos po ito. Pagdating po sa mga labor force, usually po ba ngayon, ano po ba yung mga klase ng industries? Yung mga talagang malakas or like kumbaga karaniwan po sa mga nag-a-apply ng trabaho, yung mga getting kumbaga deep into their careers, and syempre yung mga lifestyle din po nila and mag-upgrade din po ito kung sakali makakatipid nga din po sila sa pagbayad ng buwis. Marami pa rin yung sa services, lalong-lalo na sa NCR, sa services pa rin, sa yung ITs natin, napakalaking percentage pa rin sa mga bagong graduate doon napupunta. Although iba't iba sa Region 3, may mga 4A, and then may mga nakapasok sa manufacturing. So iba't iba ang category. Okay, naging choppy, Secretary Francis. Tatawagan po namin kayo uli or yung signal nyo po, Sec, ay hindi ho maganda. Baka on the road si Garbled Sec. po, Sec. Pero more or less, no, sabi nga ni Sec, usually mga nasa services, nasa IT, commonly in NCR. Pero yun din, no, syempre, pinag-uusapan din natin ng... Ito na po, balik na po si Sec. Okay. Sige po, Sec, go ahead po. Iba't iba ang labor category sa bawat geographical region. So hindi pare-pareho 'yan, lalong-lalo na kung tutukuyin natin Region 4A, Region 3 at maging itong National Capital Region. And Sec, balikan ko lang yung sabi mo, it would need syempre Congress to approve this, ano? So how long? Gaano po kaya katagal itong proseso? Kasi hindi naman to agad-agad. Kailangan pang baguhin yung batas, tama po, at magkaroon ng Congress desisyon diyan. Alam niyo po, ang tradisyon po kasi ganito galing din naman tayo diyan. Pag ito po in-announce sa SONA, that forms part of the legislative priority ng Pangulo. So immediately ito po ay
tinatalakay. Lalong-lalo na pag ito po ay na-consider na urgent measure, mas mabilis po yon. You dispense with the number of days requirement for second reading and third reading. So, maaprubahan kagad yan. I'm sure marami ng mga dating kasamahan ko sa Senado ang nag-file ng ganito, magfa-file ganun din sa lower house. So mabilis po 'yan, kaya po 'yan within this year. Okay. At Kasi saka- ang bayaran naman natin ng income tax sa April 15 pa 2027. okay, so aabot siya Abot po sa 'yan. April Abot po 'yan. 2027. Kasi yung payment cycle natin sa Abril pa 2027. Oo, babalikan Oo. natin si Secretary Francis Tolentino. Oo. Kasama yun partner Ito nire-research ko ngayon yung tungkol doon. Siyempre kung magiging tax-free na rin yung inyong parang 13th month. Mhm. Oo, na minsan meron yang tax ka rin babayaran. Mhm. So ngayon, magiging tax-free na rin. Anyway, balikan po natin si Secretary Tolentino tungkol po dito nga sa tax relief. I wonder kung sa businesses rin. Yun nga Oo. Sa small business, siguro, hindi ko narinig Oo. kasi sa small businesses, ganun din, 250,000 pababa yung tax exempt. So kung mas malaki sa 250,000, meron ka nang babayaran na tax. Pero ang indirect effect din yan sa mga MSMEs, yung mga empleyado ng mga micro and small entrepreneurs, di ba? Kung papasok naman dun sa threshold na yun at 350,000, edi tax free Di din siya. maganda, oo, para mas magaan para sa mga small businesses rin. Pero narinig mo ba yun, yung sa small businesses? Alam ko yung sa wages lang or sa sweldo. Sa sweldo Narinig lang. nyo ba? Kasi sa small businesses, 250,000 rin ang limit Sana tinaas din yun. Di ba? Oo. Parang meron. Kasi for now, Umaasa ako na meron. For now, sa manggagawa pa lang itong 350,000. Yung narinig natin sa Oo. manggagawa. So basically, kapag tumaas ng gross sales mo ng 250,000 a year, ang small business, Yes. taxable ka na. Oo, pag Oo. mas mataas siya Pag doon. mas Kung mataas siya 300,000, kung 350,000, which is still minimal, considering sana tax-free rin siya. Kasi Oo. ito nga yung mga small businesses na nagpapatakbo sa ating ekonomiya. Okay. Oo. Okay, ilinawin ko lang, balikan ko lang yung tungkol sa 13th month pay tax cap. Ang talaga namang 100% tax-free itong 13th month pay po natin kapag ang iyong 13th month pay ay 90,000 per year and below. So ngayon, dahil sa announcement, baka tumaas ng hanggang, tama ba? Kasi 90,000 per year, that is Oo. around 7,500 a month, yung iyong 13th Oo. month. More or less, 90,000 a year kung i-divide Kasi ng 7,500. ito sabi niya, the 13th month pay tax cap nga can be received 100% tax-free. So currently, yan, under the train law, the tax-free ceiling for 13th month pay and other benefits is 90,000 pesos per year. Oo. So, kung ang total 13th month pay mo plus Christmas bonuses plus performance incentives total 90,000 or less, ay you keep 100% of it and zero income tax is withheld. Ngayon, kung over 90,000, ayan, you are now subject to regular personal regular income tax. Curious din ako sa epekto nito, no? Kasi nga ngayon, 'di ba, in the current generation, uso yung gig economy at means mga freelance, Ah, 'di ba? oo. So ngayon, with this development, ibig sabihin, mako-compute na nila yung kanilang monthly salary na not taxable. So kung dati, kung ganito, 20,000, yung 250,000, ngayon 29,000, baka rin mako-consider din ng mga ibang manggagawa na papasok na rin sila sa regular employment. Kasi malaking jump yun, yung 20 to 29,000 na hindi siya magiging taxable, di ba? Oo. So, maganda talagang balita yon para sa ating mga kababayan. At sabi nga ni Secretary Francis Tolentino, he expects it to be implemented already April 2027. So kahit nadadaan pa ito sa Kongreso, pag bobotohan pa yan, etc. Dahil sinabi na nga ng Pangulo na priority niya ito, ay tingin niya ay aaksyonan rin ito agad ng Kongreso at ipapatupad na, sabi niya, within the year. Oo. Ano na? Mag-August na.
Mahina raw po talaga ang signal ni Secretary Francis Tolentino, but thank you pa rin dahil sa kanyang magandang balita at nalaman natin na talagang galing na mismo sa DOLE na feeling niya, he believes na itong tax exemption na up to 350,000, yung tax exemption limit ay mangyayari ngayong taon. Curious din ako, no? Maganda rin makuha din natin yung panig ng BIR kasi Yun nga. saan ngayon mag-compensate? Sila na naman yung kawawa. Lagi naman sila. Sasabihin na naman BIR, naku, wala na naman. Sana naman kaya ako mag-ano so, ako. ng revenue. Magre-raid ako ng maraming i-raid kung ano mang pwede i-raid dyan para pang-compensate doon sa mga loss rin nila. Maganda rin makuha natin Tignan yung mo, estimated. mararami ang raid niyan. Yung Kung ano man yun. Pwede yung vape products Oo o yung nga. mga sa customs, di ba? Singilin sila, di ba? Oo Mga nga. hindi nagbabayad ng ano. Saan ngayon ang tamang magiging buwis. focus ng BIR para ma-compensate yung loss nung tax revenue from that, di ba? Okay. Magandang makausap rin sila. Pero syempre sila ay mas gusto nila mas marami silang kikitain dahil para sa kaban ng bayan. Syempre para sa kanila At sana, sa totoo lang, 'di ba, kung ikaw ang BIR chief, 'di ba? Problema ka, naku, saan ko na naman kukunin 'to, 'di ba? tapos kailangan Tapos mong sisingilan fundan. ka na, saan na? Kailangan Yung pera, ma-fundan 'di ba? yung mga government initiatives and projects. Alam ko na kung saan nila sisingilin. Saan? Sa mga bilyonaryo at milyonaryo. Singilin nyo na po sila, please, ng Baka tama. naman. Baka naman po. Okay.